It's breathtaking. Yes, amazing. It was so nice. I was like very. Definitely different seeing it in person than pictures. Es un museo muy especial. Recomiendo que vengan aquí para que vean la historia y la información que uno necesita para saber más del tema. Para lalong makaagapay sa modernong panahon, maging sa pag-unlad ng teknolohiya. Pinanukalan ng kasalukuyang tagapamahala ang kapatid na Eduardo Manalo na ipatayo itong malaking gusaling ito dito din sa Central Avenue na gagawing Iglesia ni Cristo Museum. Kaya mayroong Iglesia ni Cristo Museum sapagkat napakalaki ng pagpapahalaga ng pamamahala sa pagsasalin ng kasaysayan. Hindi nahuhuli sa paggamit ng teknolohiya ang Iglesia ni Cristo Museum. Maging nung panahon na ito'y naroon sa maliit pa lamang na lugar sa may Templo Central, gumagamit na ng teknolohiya, state of the art, ang Iglesia ni Cristo Museum and Gallery, lalo sa kasalukuyang panahon sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, umaagapay ang Iglesia ni Cristo Museum para makater natin ang mga nakababatang audience sa pagtatanghal tungkol sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Sa paglipas ng panahon, nagbago na rin ang konsepto ng museo. Bukod sa mga artifact, old paintings, photographs, at iba pang mga gamit na nagsisilbing paalala ng nakaraan, mayroon ding cafe, theater, at iba pang pasilidad sa loob nito na nagbibigay buhay sa karanasan ng mga bumibisita. Pero sa panahon ngayon ng social media, mobile gadgets at computers, nananatiling mahalagang tanong. May puwang pa nga ba ang mga museo sa bagong henerasyon? Maganda ang museo kasi meron kang makikita, meron kang mahahawakan. So very visual ang mga Pilipino. Lalo na kung yung disenyo niya, no, ay talagang hindi masyadong, kumbaga kailangan may salaysay, may kwento. Hindi ka lang nagdi-display dyan ng kung ano-ano, kundi meron siyang pinatutunguhang kwento at may mensahe siya. May aral kang matututuhan. Ako ay isang ay bayo, hindi ako kapatid sa Iglesia ni Cristo, at ako ay nagtuturo sa isang katolikong pamantasan. Pero may mga panahon na dinadala ko yung mga estudyante ko dito sa Iglesia ni Cristo Museum kapag ang paksa ay tungkol sa mga institusyong Pilipino. Hindi natin maikakaila na ang Iglesia ni Cristo bilang isang institusyong Pilipino ay isang penomena. Bakit siya penomena? Sapagkat ito ay nagkaroon ng impact sa lipunang Pilipino, sa ating kultura. So, maiintindihan ng tao, kaya pala ganito sila. Kasi ito yung kanilang paniniwala. Dito nagmumula yan. Maaaring may paliwanag ng museyong ito. So, nagiging tulay siya ng pagkakaintindihan. Sa panahon ng mabilis na scroll at endless updates, parang lahat ng sagot ay nasa loob lang ng screen.
Pero ang identity, hindi lang ito basta pinipindot o hina-highlight. Mas lalo itong nabubuo sa mga kwentong puno ng pananampalataya, sakripisyo, at mga simpleng simula na naging inspirasyon sa marami. Ginawa ko kay Ka Felix, ginawa kong pinaka-the best kung paano kung, although hindi ko nadatnan si Ka Felix personally, napag-aralan ko mabuti yung picture na, saka through Kabien, no, nagkakwentuhan kami, no, para makuha ko yung more or less yung impression ng anong characteristic nung, para ma-impart ko sa canvas. Excited ako dahil hindi basta-basta tao yung may portrait ko, no? At may respeto ako. Makita mo yung greatness nila. Akala mo na pag-isa ang mga Pilipino pamagitan ng Iglesia ni Cristo, pati sa abroad, pati sa ibang bansa. Hindi biro yan, ha? So lalo akong excited. Sabi ko, gagawin kong pinaka-the best magagawa ko rito. Kaya sukdo lang naisipan kong talagang puntahan ko pa yung sa puntahan. Diba? Para maibigay ko yung buong puso, yung buo ng history ni Ka Felix. Kailangan hindi lang basta likeness ang portraiture, but the inner soul. So kailangan buhay. Ang museum malaking tulong. Okay, for example, isang artist na portrait artist siya, magaling. Pag may problema siya sa painting niya, portrait, hindi niya makita ang paano solusyon. Hintuan niya, tapos pasyal sa museum. Sabi niya, maghahanap siya ng portrait painting na gawa ng masters na similar doon sa kanyang ginagawa. Tapos pag-aralan niya, saan ba siya nagkamali? Hindi sila egoist. Hindi sila nahihiya o nahihiyang sabihin, nungupya ka sa museum eh. Imagine mga masters na yan na namamasyal sa museum. In fact, ina-advise talaga nila, nasa libro yan. Hindi ito basta kwento lang. Nasa libro, ina-advise na, go to the museum. At mapag-aralan mo kung paano ang struggle ng mga great masters, then magkaroon ka ng you have to emulate their greatness. Yung ating mga youngsters, yung mga kabataan natin, na-detach na sila sa kultura ng Pilipino. Hindi na nga nila alam kung pati yung culture ng Pilipino, yung pagmano. Tama yung mga ibang teachers, ang ginawa nila, ipapasyal nila sa museum ang mga bata. Doon magkaroon ng recollection ng mga bata na meron pala tayong kulturang Pilipino na hindi dapat makaligtaan. Kaya itong katulad ng mga museum ito na yung pagkakataon ng ating mga kabataan na magkaroon sila ng recollection ano ang Filipino culture through museum. Hindi mo makikita yung mga ebidensya kung paano ang kultura nagsimula, paano nag-struggle ng mga tao nagsisimula. Museum lang. Katulad ng sa INC. Sabi ko, nakita ko yung trambya na. Kako, ano bang gusto sabihin yan? Diyan sumasakay si Ka Felix, no? Kung paano siya nagsimula sa buhay niya as a leader. Napakahalaga po na mayroon tayong world-class, first-class na museum na katulad nito. Kasi dito po naiipon lahat ng angking kakayanan ng bawat kapatid. Hindi lamang po sa art, hindi sa lahat ng bagay po. For me po, talagang the museum shapes the artist. Kasi kung wala po yung museum, talagang hindi naman po marirecognize yung artist eh. Kahit na ano pang gawin niya. Ngunit pagka may museum po, yung artwork niya nagkakaroon ng recognition, nagkakaroon po ng halaga. Iba pa rin po talaga yung nasa museum. Pangarap ko talaga yun. One day, sabi ko, sana
yung artwork ko di-display din sa ganyan. Ang talagang profession ko po ay electrical engineer, license po, pero ang talagang love of my life, talagang drawing, painting po, saka art. Ang pinakaunang artwork, yung pong maliit pa ako, ang medium ko kasi, yung iba kasi Crayola, di ba, pagkabata. Sa akin po, chalk. Kasi yung father ko, teacher, may space kami dun sa bahay. Lahat po yun, puro drawing ng chalk. May colored, may puti. Doon po ako nasanay noong 2016 na nanawagan po yung tungkol sa ABM art. Pinaka-film kasi nung that time ay yung pinaigting ng mga gawain sa loob ng iglesia. Hindi ko po talagang akalain kasi yung unang talagang iisip ko, magpa-participate lang. Pero at that time po, pinagkaloob po ng ating Panginoon Diyos na nagustuhan po, napili po yung artwork ko. Yun na category ng painting po. Unang-una po, unang patawag ng pamamahala noong taong 2016. So sumali po ako noon at pinalad naman po tayo na nakuha ko po yung unang gantimpala sa category po na mixed media. Yan po yung tinatawag na wood burning or pyrography po kung tawagin. Sabi ko parang kung gagaya din ako sa mga mediums nila, sana parang hindi ako naging unique. Ito po ay vellum board na talagang hard, na once na madaiti mo yung heat elements na yon, talagang uukit siya. Lalong nakaka-proud po kung ang isang obra mo ay nakadisplay sa ating museum. Actually, yung painting is a way of therapy, relaxing. Minsan kahit hindi ka mahilig, have a chance to see or to go to museum. O kaya punta ka ng art gallery. So minsan may kita mo pag nakita mo yung painting, ma-discover mo na masaya pala. Kasi museum is a vehicle, is a place para makita yung sining sa Tagalog, di ba? Oo. So art ang ano niya. So because of the museum, merong pupuntahan yung mga mahilig sa art or mga artists itself, or not really, hindi mo kailangan mahilig sa art kasi once makita mo ang museum, doon mo na ma-feel, ma-develop na maganda pala. Itong museum standard kasi well-organized and everything, pati yung walkway niya, di ba? Talagang nakaplano. Mahalaga po ang museum sa buhay ng isang institusyon. Ang tawag sa jargon na ito ay living heritage. Ano ba itong living heritage? So ito ay isang dynamic and evolving na narratives tungkol sa ating collective experiences para muling gunitain ang mga may saysay. Ibig sabihin, what is meaningful, what is essential, and what is relevant today for the benefit of new generation. Kung sa ganito ay magpapatuloy, hindi siya malilimutan at lagi nakaangkla ang ating mga ginagawa sa nakalipas na panahon. Mainam ding makita yung tinatawag nating mga historic moments sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung historic moments na ito ay piniperiodize natin. Kaya nakita niyo dito sa museum, may klaro na periodization. Kasi dito natin kukunin ang mga tinatawag nating mga commemorative na mga tagpo na pwede natin i-memorialize in such a way na dyan manggagaling ang ating mga celebratory events. Importante ito sa atin kasi through celebration, nagkakaroon ng active participation ang mga kaanib with the religious leaders sa loob ng iglesia, at dito nagkakaroon ng transmission of knowledge from the past papatungo sa mga kabataan, at yung mga kabataan ito na merong direct participation doon sa ating tinatawag na mga celebratory events within the church. Nagkakaroon sila ng sensory experiences. Hindi lang yung direct participation, but yung involvement nila. From canvases to sculptures, from performances to quiet moments,
the museum leaves an echo in your heart. And while we've only felt a part of its stories today, next time, we'll explore the moments that make it unforgettable and the secrets that wait behind every corner. All here at the museum. Oh, Makes me proud to be Filipino. I was very impressed. You know, everything's so very well organized. It's also, you have the translations, it's in Tagalog, but also there's translations in English, so you could follow the story. And I also like that there's actually people, a lot of people here that come and visit the museum. So it's not just a quiet place. This is really entertaining for the family. So I like the way the museum is laid out. Seeing it in person is definitely different than, you know, just what you hear from brethren. So this is more impactful. You actually can see everything. Very impactful, and you can tell there's a lot of love and care here. It's a different atmosphere than any other museum. I think it's amazing. I came in, I was like, oh wow, I got goosebumps. So it's really nice.